Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit ang tasa reading. Mahirap makita sa camera kaya ipapaliwanag ko na lang sa'yo yung nasa tasa. Dito sa tasa na ito pinapakita na walang masyadong nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Pero biglaan na magkakaroon. Fresh start ito na yung mga posibleng manifestation mo ay may magandang dulot sa future. Ang maganda pa nito, hindi siya napuputol yung magandang mangyayari sa'yo sa future. Tuloy-tuloy na mapapakinabangan mo. May magandang career, negosyo, or magandang kita. Maraming hayop dito sa tasa reading mo. May aso na loyal at saka successful, ikaw yon. At saka merong elepante na ibig sabihin ay money at saka ibon na ang ibig sabihin ay freedom. At saka pinapakita rin sa tasa na meron kang person na sinusuportahan. Pwedeng anak mo o kaya person na merong sakit or elders, yung may edad na. Hindi lang naman money yung binabanggit, kundi yung pagmamahal. At saka merong sitwasyon sa buhay mo na meron kang person na pinagkatiwalaan pero nilinlang ka. At ikaw pa yung nasisisi sa mga maling desisyon ng person. Kaya mas lalo kang nag-init. Pero hindi magtatagal yung pagbibigay mo ng panahon sa person na ito kasi meron ka na naman ulit bagong sisimulan na mas magpapaunlad sa iyo. Magkakaroon ka ng conversation sa mas mataas na tao. Pwedeng boss mo ito or maraming kaalaman sa career o kaya negosyo. At saka kapag dumating ito or medyo matagal ang dating, maging patient at saka ipagpatuloy yung kasipagan. Lalo na't may mga person na tutulong sa'yo para ma-reach mo yung final destination ng buhay mo. At saka yung minamanifest mo or goal na gustong makamit sa buhay, makakamit mo sa future. Yung mga na-experience mo ngayon, ang magagamit mo sa future. Kaya maigi na pag-aralan mong mabuti yung karir mo o kaya negosyo. Hindi ka kumikilos ng parang wala lang. May mga taong nakamasid sa iyo na nakikita yung malaking potensyal mo. Itong inverted, nakabaliktad na triangle na may mata, ibig sabihin nagkakaroon ka ng awareness or self-realization na meron ng pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Ito naman sumisimbolo ng masaya na love life at saka may progress. Merong sitwasyon na mangyayari sa buhay mo na mahirap yung gagawin mong desisyon at mas magpapahirap pa dahil sa dalawa yung pagpipilian mo. Kapag yung pinili mo yung sitwasyon na mag-isa ka lang, na tatahakin yung landas, worth it pa rin naman. Pero mas makakabuti na kung yung daan na pipiliin mo, may katuwang ka. Kasama mo man yung mga taong tumulong sa'yo or mag-isa ka lang, pero bit-bit mo naman yung kaalaman na naituro nila sa iyo. Pwedeng magsimula ka ulit ng bagong career or negosyo or mas palawakin mo ito ay magtutuloy-tuloy pa rin yung swerte sa iyo. At saka merong
air sign na malapit na magpakasal. At saka magpapakasal ang ilan sa inyo na pregnant na. Mabilis at saka safe mo siyang mailalabas kasi nasa tamang posisyon siya, yung baby. Meron ding posibilidad na yung person mo or maybe kayong dalawa ng person mo ay nasa abroad or mag-abroad. Pero sa ano lang to, Asia. Meron ding ibang parte na posibleng mapuntahan na dagat na yung pagitan nyo ng person mo. Yung lugar niya mainit. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. 3 cards ang kukunin ko at babasahin ko sa inyo yung meaning. Itong Tree of Life ang nagsasabi na magtiwala ka sa abilidad mo at saka kakayahan. Itong puno na ito ang nagpapaalala sa iyo na may mga magandang mangyayari sa buhay mo. Katulad ka rin ng puno na yumayabong at saka tumatatag. Itong Epiphany ang message ng universe sa iyo. Na yung mga positive or negative na na-experience mo ay yung pagprotekta ng universe sa iyo. Tanggapin mo yung mga challenges na dumarating para hindi na maging imposible yung mga solusyon sa mga darating pa na problems. Itong card naman na ito ang nagsasabi na kung haharap ka sa salamin, yung mga minamanifest mo ay bumabalik sa iyo. Na sinabi na rin sa tasa na nagkakaroon ng katuparan kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Kasi sa salamin mo makikita yung enlightenment at saka katotohanan. Kaya mas makakabuti na i-apply sa sarili yung mga positibo kahit na minsan mahirap itong gawin. Pero hindi mo kailangan biglain yung sarili mo. Mas makakabuti na harapin mo yung situation na relax ka. Para ang magiging balik sa'yo ay positive. Tinutulungan kang mag-isip ng mystical cards para sa present itong nangyayari sa iyo ngayon ay maharap mo ng mabuti at maging ready ka na sa future. Ang angel number mo 2445, balance your relationship and career. Isa rin niyang guide sa iyo lalo na't sinabi na sa tasa reading na magiging happy yung love life mo at magpo-progress para hindi ito masayang, para magtuloy-tuloy na masaya yung buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa person mo. Merong person na takot na makipag-communicate sa iyo. Kasi alam ng person na ito na kapag nalaman mo yung katotohanan, may hirapan kang tanggapin. Posibleng wala na kayong connection ng person na ito or ayaw niyang
mapalapit ng lubos sa iyo. May connection man kayo or wala, nasa puso ka pa rin ng person na ito. May tiwala yung person na hindi ka pa rin nagbabago sa kanya. Di ba meron nga pinakita sa tasa na merong person na nanlinlang sa iyo? Nung magkita kayo ulit, siya pa yung maraming nasabi. Kaya nasabi ko dun sa tasa na nag-init ka. Uminit yung ulo mo sa narinig mo. May mga ganong tao talaga guys na feeling sila yung biktima. The Hierophant, Queen of Wands at Judgment. Ito naman yung mga cards na nagsasabi na i-embrace mo yung kakayahan mo or power. Kasi nasa sa iyo, sa diskarte mo at saka katalinuhan, yung achievement at success. At saka merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo na mas lalong magpapaunlad sa iyo. Bagong chapter ito na sisimulan mo na kailangan ng adjustment kasi minsan challenging at saka o kaya may kapaguran. Katulad sa tasa reading na sinabi, may mga taong susuporta sa iyo, family at kaibigan. May mga iba't ibang sitwasyon na mahirap man or mahirap maintindihan, may susuporta sa iyo. Yung career or negosyo ang pinagkukuhaan mo ng kita para sa mga pangangailangan na pang-araw-araw. Sa career or negosyo, satisfied ka naman kahit na matrabaho ito or nagiging busy ka. At saka para sa ilan, kung hindi naging matagumpay yung career mo o kaya negosyo, huwag mong masyadong damdamin ito. Kasi ang ibig sabihin lang nito, meron pang mas maganda na career o negosyo na para sa iyo. At saka para sa ilan, kung meron kang pinasok na trabaho o kaya negosyo, kailangan sa legal na paraan para tuloy-tuloy yung trabaho mo. Para naman sa ilang single, mas gusto mo muna na magkaroon ng improvement ang buhay mo kahit na merong person na seryoso sa iyo at saka mapagkakatiwalaan. Sa isip mo lang yan pero hindi ka nagsasalita ng tapos kasi marami pang pwedeng mangyari. Itong The Hangman naman ang nagsasabi na natutuwa ang universe sa'yo kasi yung mga challenges na dumating sa buhay mo ay nalalagpasan mo. At saka kung nangyayari man ito ngayon na meron challenges, hinaharap mo ito ng may kaalaman at saka kalma. At para naman sa ilan, kung sunod-sunod yung challenges sa buhay mo, huwag kang mag-give up. Kasi araw-araw merong progress yung buhay mo. Sa mga nasa relationship, nagpakasal man kayo or hindi, panatilihin nyo ng person mo na pareho pa rin kayo ng tugtog na sinasayawan. Kasi kung magkakasalungat kayo ng pananaw at saka desisyon, ito yung magiging dahilan para ang ilan sa inyo magkaroon ng space or magkahiwalay. At saka meron din kasing unhealthy na sitwasyon na mabubunyag sa iyo. 10 of Swords, 10 of Pentacles, at 7 of Cups. Ibig sabihin ng cards na ito na meron ng matatapos na chapter sa buhay mo. Painful man ito or nahihirapan kang iwan yung chapter na ito, meron ka namang mas promising
at saka mas positive na sisimulan sa buhay mo. Sa personal mo man itong buhay, sa karir mo man ito, sa negosyo, or love life. Bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mabago mo yung buhay mo sa mas positibo. At saka kung ang ilan sa inyo nakipag-iwalay ka na sa person mo, meron kang bagong sisimulan na relasyon na mas happy at saka mas may bibigay yung kailangan mo sa isang relasyon. Para sa financial, huwag kang matakot sa failure kasi lahat tayo nakakatikim niyan. Pero kung mapapansin mo, karamihan nakakabangon muli. Kung ang ilan ay nade-delay, hindi mo kailangan malungkot kasi nasa proseso ka na para makamit yung financial stability. Wala kasing paraan sa mabilisan na pagyaman or pag-unlad. Mas mag-focus ka sa kung ano yung meron ka at kung paano mo ito mapapaunlad. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng malaking problema sa relasyon. Nakaapekto ito sa pamilya or sa relationship nyo ng person mo. Meron kasing ilan na nagkaroon ng relasyon sa iba pero hindi ito nagtagal. Kaya mag-ingat ang ilan, lalo na kung single ka, na hindi ikaw yung magamit para mapunan yung pagkukulang ng karelasyon. Itong 8 of Wands ang nagsasabi na katulad ng sinabi sa tasa reading, sinasabi rin dito na merong biglaang or mabilis na pagbabago mangyayari sa buhay mo na magpapabago sa pananaw o kaya mga maling desisyon. Pipiliin mo yung sitwasyon na mas magkakaroon ng improvement ang buhay mo at saka yung marami kang matututunan. At saka i-add ko lang para sa mga nasa relationship na kung nagkaroon man ng gusot ang relasyon nyo ng person mo ay maaayos nyo ito. Para sa ilang single, mas pipiliin mo na maging masaya at soon magkakaroon ka ng meaningful na relasyon. Higit pa sa dalawa, yung person na magkakagusto sa iyo. Yung nararamdaman mo ang magdidikta kung sino sa kanila yung totoong gusto mo. 8 of Cups, 7 of Swords, at the Star. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na meron ka ng sitwasyon na inaabandona or pwedeng relationship na hindi ka nagiging masaya. Sa future ka na mas nagpo-focus at saka nababalanse mo na rin yung buhay mo anuman ang dumarating. Itong cards na ito sa kalusugan ang nagsasabi na mas pinipili mo na yung healthy na lifestyle. Iniiwan mo na yung mga stressful na situation at saka yung hindi makakabuti sa physical at saka mental mo na kalusugan. At saka mas lalo kang nagiging attractive dahil sa positive yung aura na dala mo. Kaya ipagpatuloy mo yung pagiging positibo sa buhay. Ang ilang air signs ay merong problema sa relasyon kaya ang ilan sa inyo inabandona mo na tong relationship nyo o kaya mas pinili mo na lang na mag-isa. Kasi nakatatlong cards na yung person mo pwedeng cheater o kaya hindi niya tinutupad yung mga sinabi niya sa iyo. Marami siyang lihim na nalalaman mo din kasi hindi rin magaling magtago yung person mo. At saka kahit dito sa mga cards na ito, pinapakita na mas pinipili mo yung sarili mo
sa career, sa negosyo, at yung kumita ka. Yung hindi ka ba umaasa dun sa person. Tama itong ginagawa mo na pagpapahalaga sa sarili at saka marami kang pwedeng gawin. Hindi lang dapat nagpo-focus sa mga nawawala. Mas maraming importante. Sa future, magugulat ka na lang kapag nagbalik tanaw ka. Nabuti na lang mas inuna mo yung kapakanan ng sarili mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Itong Four of Pentacles ang nagsasabi dahil nga sa ang ilan sa inyo, hindi mo maasahan yung person mo or kaya nakipag-iwalay ka, kaya napaka-importante sa iyo ng trabaho mo o kaya negosyo. Iniisip mo rin na makaipon or mas kumita ng mas malaki. Kaya nabanggit sa tasa reading na magtutuloy-tuloy yung swerte mo dahil na rin sa pagsusumikap at pagpapahalaga. Ang ilan sa inyo yung responsibilidad mo sa family ang mas bibigyan mo ng pansin kaysa sa sarili mo or sa love life. Para naman sa ilang single, mag-ingat ka na akala mo ikaw yung naglalaro pero ikaw na pala yung napaglalaroan. Kumbaga mahuhulog yung feelings mo dun sa person. Kumbaga hindi ka naman talaga seryoso dun sa person pero nakahanap ka ng katapat mo na kailangan mong seryosohin dahil yung person ay pure at saka totoo yung love na ibinibigay niya sa friends at saka sa nagiging karelasyon. I-add ko lang para sa ilan na naayos nyo pa rin ang person mo kung ano man yung problema sa relasyon. Pinagbibigyan mo siya. Kung ano man yung pagkukulang niya or pagkakamali, ay isinasantabi mo ito. Binibigyan mo ng prioridad yung relasyon nyo na para mag-work ito. Ito pa yung ibang message ng person mo. Alam nyo pareho na meron kayong mga pagkukulang sa relasyon. Nagsusumikap yung person mo na para mapabuti yung sarili niya. At ma-handle ng tama kung ano yung pinapasok na relasyon or sitwasyon. Marami man kayong pinagdaanan ng person mo pero ikaw pa rin yung person na mahalaga sa kanya. Pinapahalagahan ng person mo yung mga experience, good man ito or bad, na nangyari sa sitwasyon nyo o relasyon. Marami siyang natutunan. Naiisip ka pa rin ng person mo kung masaya ka na ba sa buhay mo na kahit na wala siya. Kung ano ba yung pinagkakaabalahan mo sa ngayon. Dahil nga sa ang ilan nakipaghiwalay na, posibleng wala na kayong connection ng person na ito. Gamit naman ng charms, alamin natin kung ano ang nangunguna na zodiac sign sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng hanggang sa tarot cards ka lang mag-resonate or hanggang dito sa charms. Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, at Aquarius. Ito naman yung mga letters na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. H, T, D, Y, K, B, L, E, X.